Hi, magandang gabi mga kababayan ko tagalungsod ng Maynila. Welcome po sa Capital Report. Yung napanood nyo po kanina, yung po ay live na nagaganap sa Paskuhan sa Maynila dito sa Mehan Garden. Maraming salamat sa inyong appreciation mga kababayan at yung mga ibang lugar sa Metro Manila na nagpupunta rito sa Maynila. Natutuwa po tayo sa inyong tiwala na kayo'y maaari at anytime welcome po sa Maynila, no? Yan po at yung mga maliliit na negosyante at saka mga malalaking brand at saka multinational brand, no? Ay nandiyan po sa Mehan Garden sa Paskuhan sa Maynila sa Mehan Garden. At kung makikita po ninyo, talaga pong nakapapasok ng tao, pinapractice namin yung ating what we call the simple minimum health protocol. Tapos yan po ay bukas simula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ang Paskuhan sa Maynila sa Mehan Garden. Ayan po ay kauna-unahang pagkakataon matapos po naming linisin, ayusin, i-revive yung Mehan Garden last year. Dapat po talaga, ang plano namin dyan ay ibukas sa publiko at ipagamit sa estudyante ng mga UDM para yung building, meron silang area na mapag-iikutan. Ngunit nagkaroon tayo ng pandemya, so ngayon naman minabuti namin gamitin yung lugar na yan upang mabigyan ng pagkakataon makapagtrabaho ang tao at makapagnegosyo. Lalo na yung mga mini. Tapos yung mga taga Mindanao. Ay thank you sa inyo. Dumako na naman yung iba nating mga kababayan sa Mindanao na may hanap buhay, no? Ito yung parte ng Mindachienda natin.
Yung iba sa kanila, natutuwa ako, ayon sa report nila sa akin, nakakuha sila ng mga customer sa Metro Manila. O, ayan po ang ating Paskuhan dito sa Maynila. O, welcome po ulit sa Capital Report. Ay sana po nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan, mga kababayan kong at minamahal kong tagalungsod. Ito po ay lingguang programa ng inyong pamahalaang lungsod kung saan maibalita at mai-share sa inyo kung ano nagaganap at magaganap sa ating lungsod. At binabati ko bago ko makalimutan, no, yung ating mga OFW at immigrants. Nako, ang dami nagme-message, no, sa buong mundo, sa Europa, sa Asia, sa Middle East, sa Amerika, Australia, no, dito sa Canada. O, kamusta po kayong lahat, mga immigrants at saka OFW? Ay sana alam ko po dito sa Pilipinas may COVID-19. Sa awa ng Diyos, na ma-manage naman siya. Alam ko na mas mahirap sa inyo dyan, sa ibang dako ng mundo, dahil milyon-milyon ang impeksyon sa mga lugar na kung nasaan yung ating mga kababayan Pilipino na nagtatrabaho at pansamantalang naninirahan sa iba't ibang dako ng mundo. So, konting ingat lang po, mga kababayan ko. Now, let me begin, no? Ang programa natin ngayon, no, yung regular report, tapos meron tayong Trivia Manila. May mananalo ng 6 na t-shirt at i-update namin kayo sa nanalo ng mga food box na napakasosyal. Ang social nyo, Jet, meron pa kayong mga Telemundo, Spam, masasarap. Mamaya i-update namin kayo dyan. Pero meron tayong Trivia Manila, mamaya, after our report. Tapos yung mga pasasalamatan natin at good news. Masaya po ang araw na ito sapagkat nakatanggap na naman po ng 3 million pesos cash na donation on top of other donations ng mga kababayan nating tagalungsod at mga immigrants. Kaya kayo ko binati ko kanina, no? Mga OFW at immigrants na nagpadala ng mga foreign currency na dinonate sa lungsod ng Maynila. $20, $100. Natatouch po kami, no? Sa tiwala po ninyo. Huwag naman kayo mag-alala, sisinupin namin yan. Yung mga salaping pinaghirapan ninyo at ibinigay nyo yung tulong sa syudad ng Maynila. Pero, ito po, may naganap kanina, ayaw lang ho talaga niyang ipaalam pero malaking kumpanya po ito sa Pilipinas. Sila po ay nagbigay ng 3 million pesos na cash na tulong na naman sa ating kampanya laban sa pandemya dulot itong COVID-19. At napag-uusapan rin lang naman natin ang COVID-19 ay if I'm not asking too much, please share this broadcast to your loved ones, friends and family, and mga kaibigan nyo sa community para properly guided and informed sila. Now, let me go now to our most important report. Nowadays, on top of everything, itong ating COVID infection. Ngayong araw po na ito, meron po tayong 31 na bagong confirmed cases with a total of 398 na kaso, active cases sa ating lungsod. Salamat sa Diyos. Wala pong nasawi ngayong araw na ito. At mas maraming salamat sa Diyos, 80 na mga dating confirmed cases ay ligtas na po sa kapahamakan. Bagay na akin pong, alam nyo po mga kababayan, share ko lang sa inyo yung aking, yung personal kong damdamin. When I look at the numbers, every day of my life since the pandemic, talagang pinakamabigat na portion yung may isang namamatay o dalawang namamatay. Malungkot po yun talaga. Kaya sa mga nasawi, 676 na tayo since March, no? Buti lang ngayon wala, pero nakikiramay po kami. Yan po ang isang mabigat na, I think it goes to every mayor or every leader for that matter, na kapag ikay nagkakaroon ng nasasawi o namamatay ang iyong mga kababayan. Pero magkaganon man, we must go on. We must move on. We must continue
to do our job. Our job. Kayo'y magkaroon ng kapanatagan ng inyong pamahalang lungsod at ang national government ay hindi titigil na labanan ng gusto, kumprontahin ng gusto itong COVID-19. Kaya mga kababayan ko, mukhang maganda yung numero pag titingnan nyo sapagkat 2 milyon mahigit tayo sa gabi at 3 milyon tayo halos sa araw. Pero gusto ko rin makapamuhay na kayo ng maayos, makabalik kayo sa trabaho. Pero kailangan natin mag-ingat ha. Meron pa ring COVID-19 sa Manila. Kaya buong kababaang loob nakikisuyo ako sa inyo, please wear your mask. Wash your hands. And continue to practice at all time physical distancing. No? Kaya yan naman, in return, kami po ni Vice Mayor Hani Lacuna, mga konsihal, mga kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila, hindi po kami titigil. Opo. Masakit sa katawan, masakit sa tawag yun, psychological effect, yung tawag, toxicity level. Pero we must do our job. We must. And kaya ako'y nakikisuyo. You must also participate. Mas gusto ko po yung kusang disiplina. Mahal na mahal ko po kayo. Sa totoo lamang po. Pero kailangan mahalin nyo din po ang inyong mga sarili. Tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa kanikinyang tahanan na naghihintay sa pagbalik ninyo galing sa labas. Whether may binili kayo, may pinuntahan kayo, o nagtrabaho kayo. You must protect yourself. No? Ingat lang mga kababayan. So, ngayon naman, bilang update, 52,821 naman po ang nabigyan na natin ng libreng swab testing sa lungsod. No? And in fact, itong ginagawa nating mass swab testing ay umaabot na po sa 20,109. No? Yung bahagi nito ay 20,109 ay sa programa ng lungsod ng mass or massive testing. No? At lahat po yan ay nakakamit ng mamamayan ng lungsod at yung iba pa na hindi taga-lungsod, no, ay libre. At mananatili pong libre yan, mga kababayan. Yan man lamang maibigay namin sa inyo bilang parang mabigyan lang namin kayo ng kapanatagan kung kayo ba'y talaga'y nagkasakit o nahawa. No? So, tuloy-tuloy po yan hanggat kaya natin, mananatiling libre yan. On top of that, we have already served 119,320 sa ating serology o seroprevalence approach ng city. At lahat din yan ay nakamit ng mga tao sa lungsod at iba't ibang mamamayan sa Metro Manila at portion ng Central Luzon at portion ng Southern Luzon, no? Or yung Greater Manila area, Cavite, Batangas, Laguna. Mayroon pa ilan sa Quezon na dumadako dito at nagpapatest sa amin. Libre pa rin po yan na mangyayari. No? Yan po ang ating update sa ating approach or kampanya upang mahanap as soon as possible yung mga posibleng na infeksyon pero asymptomatic. No? Kaya sa inyo po, wag po kayong mag-alala. No? You can come and visit Manila and we will try to serve to the best of our ability or make this testing free, accessible to everyone. Gusto lang namin inclusive approach. Tulong-tulong ba? Yun ang gusto po namin mangyari, no? At update naman, yung mahalaga rin to, yung kapasidad natin. No? Sapagkat ako po'y may pangamba, habang gusto kong buksan ng ekonomiya, katulad ng national government, para makapaghanap buhay na yung mga negosyo at makapaghanap buhay na yung mga empleyado, no? Ay importante rin na kaya ba natin saluhin yung mga kababayan natin kung sakali magkaroon na surge. But as of today, I would like and gladly to report to you, mga kababayan ko, ang load capacity ng ating 6 hospitals ngayon ay 25% po. Ayan.
Meron tayong 291 na COVID bed capacity. Ang beds occupied is 25%, which is about 73. Ngayon, sa atin naman mga positive cases quarantine facility, 39% po ang mga asymptomatic. Yan, nasa quarantine facility. At ang sumunod naman, yung mga suspected cases, no, meron po tayong 16%. Marami pong mga quarantine facility natin walang laman. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo, mga kababayan. Dahil talagang malaking bagay ang partisipasyon ninyo sa kusang disiplina para talagang magtagumpay tayo sa ating kampanya laban sa COVID-19. Now, in line with our mass testing approach, no? Ngayon po, mas pinalaganap ng Manila Health Department. Salamat kay Dr. Pox Pangan at mga doktor at medical frontliners namin sa MHD sapagkat may nilunsad po na bagong kampanya, dagdag ho ito, no? Innovation. Nagkaroon po tayo ng mobile door-to-door. Yan, parang door-to-door. Ibig sabihin, yung ating mga medical professional, no, pinupuntahan na yung mga utaw. Mga suspected, probable, o tinetest na sa kanilang lugar. No? Ayan po, ang gamit natin dyan, yung mga e-trike. No? Ayan po, ang tawag namin dyan ay mobile home service swabbing. Ayan po ha. Kaya umasa kayo mga taga-lungsod, no? Na yung, parang kamay ko na lang ang nakikita ko. Ayun. Pasensya na kayo mga kababayan, amateur tong broadcast namin. Pero kahit amateur, basta importante maparating namin sa inyo yung mga nangyayari. Ma-update man lamang namin kayo. So ito yung ating tinatawag na mobile home service, pre-swab testing. At yan, tutuloy-tuloy po yan, simultaneous sa 6 na distrito ng ating lungsod ng Maynila. At ako'y taus-pusong nagpapasalamat, no, sa ating mga partners sa national government, itong GSIS, sapagkat pagkilala sa Santa Ana Hospital bilang ligtas COVID Center. Ayan. At nagkaroon po ng kasunduan, ayan, si Dr. Padilla, na nagkaroon po ng grant. Congratulations kay Dr. Padilla at ang ating mga medical frontliners sa Santa Ana Hospital ng 500,000 pesos. Ayan po. At sumunod, katulad na nabanggit ko kanina, napanood ninyo, no? Maraming salamat sa mga sumali ng mga tindahan sa ating Paskuhan sa Mehan Garden. Yan. Yan, Minda Tienda. May portion sila doon. Okay. Mga kababayan, kung maalala ninyo, no? Noong nagbagyong Ulysses, sa maliit kong kaparanan, yung personal level ko, tayo naman at nagatid ng konting tulong. At ganoon din ang syudad. At nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na yung mga tulong-tulong ninyo, kasi may nabalitaan ako na yung mga tao, nung sa panawagan ko ng mga Batang Maynila, tumulong tayo, kahit mahirap ang buhay, tulungan natin yung mga kababayan natin. Naipahatid na po yung Project Damayan, Bangon Cagayan and Isabela Relief Operation. Ayan po, mga Batang Maynila. Kaya po, nagpapasalamat ako sa lahat ng bumuo, no? Lalo na yung Department of Education Manila or DCS, Division of City School, na pinamumunuan ni Dr. Magdalena Lim. Diyan na po lahat napunta. Pati yung damay nila Vice Mayor Hani Lacuna, mga konsehal, mga chairman, kagawad, secretary, treasurer. Ayan po ang mga nadapuan ng pamahalang lungsod at mga ahensya ng pamahalang lungsod. Sana po, no, kayo dyan sa Cagayan, sa Isabela, ay alam ko mahirap ang sitwasyon ninyo, pero manatili tayong maniwala sa Diyos na after the rain, there is a rainbow. So, yan po,
Ma-update lang po sa inyo. Yan yung mga binabahagi-bahagi nyo sa amin, yung mga pinagkatiwala nyo sa lungsod ng Maynila at mga ahensya namin, at sa tulong ng Manila Police District. No? Ayan, naipadala po dyan sa ating mga kababayan. At nagpapasalamat tayo sa USAID. Tayo po ay pumirma na ng MOU, no? Para mas mapabuti yung pagpaplano sa business permit, no? At saka tayo po ay pumirma na rin ng MOU para with Microsoft at US partnership, no? Para naman sa UDM. Ito, yan po ay mga bahagi ng lokal na pamahalaan. Kasi po ay nababalitaan nila na talagang ang lungsod ng Maynila, ang pamahalaang lungsod, ay pinipilit ho namin magsikap na, yun naalala yung sinasabi ko na kami pipilitin namin maging epesyente. So, nagpapasalamat ako sa mga international organization at saka mga private sector. Ayan po. Pumirma na tayo ng mga kasunduan at swerte mga taga-UDM. Nako. Tutulong ang Microsoft. Maraming salamat, President Malu Tikia. Shy type lang siya. Wala siya sa picture pero siya po yung kumukuha ng picture. Kaya good luck sa inyo. Galingan ninyo, ha, mga bata sa UDM. At sa itong mga partners natin, maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Okay. Ngayon mga kababayan, habang tayo kumakayod, kayo kumakayod, at kalisabay kinakarap natin yung suliranin ng pandemya sa takot natin na mapariwara ang kalusugan natin at baka mauwi pa sa pagkakasawi ng mga mahal natin sa buhay. Itong mga tolongges, sinasabi ko sa inyo, ayun yung sabi nga ng tatay ko sa akin. Tatay ko kasi Karaya, Ilonggo. Antikin nyo yung tatay ko. Di ka mo magpati. I think ang ibig sabihin nun, correct me if I'm wrong, yung mga nanonood na Ilonggo, saka mga antikin nyo, yung Karaya. Di ka mo magpati. Eto, sabi ko sa inyo, huwag kayong gagawa ng krimen sa Maynila. Dahil puyat ang ikamamatay ninyo. Dahil talaga hahabulin namin kayo. Maaaring mapagtatawan-tawanan ninyo ang kapulisyan ng Maynila o pamahalaang lungsod dahil pansamantala kayong nakatatakbo, nakakaiwas o nakalalaya. Pero pasasaan ba? In line with our policy since day 1, July 1, 2019, ayokong pamamahayan ng mga wanted at kriminal ang lungsod ng Maynila. Maaring hindi ko kayo mapigilan. Ako, kaya ko kayo pagsasabihan. Pero if you do it here in Manila, mga tolongges, talaga pong pipilitin namin may kalalagyan kayo. At umasa naman kayo sa ibang mga manonood, patuloy namin igagalang ang karapatang pantao. Nakikita nyo naman mga kababayan, in line with the the directive of some agencies to protect human rights, parang pangkalahatan na kasunduan yan sa buong mundo. At isa diyan ay ang bansa natin, pipilitin natin silang makuha ng buhay. Unless may mga instances dito na hindi naman namin po ikinukubli, talagang lumalaban po naman yung ibang mga suspect o wanted. Pero ano na lang napansin nyo po, bagay kayo na po makapag-uusga mga kababayan. Naging tapat naman kami sa inyo na hanggat kaya makuha ng buhay at patuloy tayong maniwala na ang sistema ng gobyerno ay tatakbo. Ngayon mga kababayan, merong isang karnaper, 10 most wanted ito. Nagtago pa ito. 1 year and 1 year mahigit. Ayan po siya. Tingnan nyo naman po. Natutuwa naman po kami, hindi na lumalaban itong mga to. Kayo naman, baka may mga kriminal pa dyan. O mga tolongges dyan.
Basta pag ginawa nyo sa Maynila, hahanapin namin kayo. Eto, kung maalala ninyo ito, nabanggit ko na to, Junior, no? Nung araw, pinanawagan ko na to na sumuko na. O, halika nga rito, dito ka. O, todits ka, sanahan ka. O, halika. Ayan po, malusog po siya. O, ito, si Jeffrey Rodriguez. O, ayan po. Karnaper po ito at tumaharap sa kasong RA 10883, Anti-Karnaping Act of the Philippines. 1 year nagtago ito. Nakuha po ito ng MPD DPIOU. Sa, wala nyo, sa Pandi, Bulacan. Sasabi ko sa inyo, kahit saan basta matsatsambahan namin kayo. Maaari kayo makalusot, but we will never forget pag may inapi kayong taga Maynila. Ayan. Ito pala, ano yung sinasabi sa akin na nagbabala ka ng sumuko? Opo, sir, kasi buntis po asawa, sir. Ha? Buntis po asawa ko, Mayor. Buntis asawa mo? Mayor. Ba't di ka pa sumuko nung narinig mo ko? Takot po ako, Mayor. Ha? Takot po ako. Tatakot ka sa akin, taga-rawis ka, taga-tundo ka. Kilala nyo naman ako. Nakukuha ako sa laway-laway. Oo. Di ba? Saan mo narinig yung panawagan sa'yo? Oo. Sa mga kaibigan ko lang po, sir. Kita mo? Oo. Buti, mabait itong mga lesbo ng Maynila. Hindi makakati ang daliri. Oo. Paano kung halimbawa nagkagulatan? Oo. Lalo yan, buntis ang asawa mo. Opo, Mayor. Hindi naman kami ang makapag-uhusga sa iyo kung ikaw may kasalanan o wala. May husgado naman. No. 'Di ba? O malay mo mapatunayan wala kang kasalanan dahil sa pagsuko mo. O mapagaang pa kung sakali may kasalanan ka, mapagaang yung sentensya sa iyo. O wag yung kaya sabihan mo yung mga katropa mo. Sa akin alam mo naman ako. Sa Tondo ka ba lumaki? Opo, Mayor. O di alam mo sa Tondo ay ako na nag-aaral. Opo, Mayor. Katabi lang ng bahay mo yun. Taga-Rawis ka, di ba? Opo, Mayor. Naglalaro kong basketball dun eh. Opo. Kilala nyo naman ako. Nakukuha ako sa laway. Pasalamat ka. Talagang pinipilit namin magbago ang pulisiya ng Maynila. Basta kayo, kukunin namin. Yan. Thank you. Congratulations. Ang galing ng DPIO. Sige, dali nyo na yan. Iharap nyo sa husgado. Huwag ka nang uulit. Hindi po, Mayor. Gusto ko lang po talaga manahimik, Mayor. No. Para po sa pagbabagang pamilya ko, Mayor. Oo. Kaya kita mo yung sa Arten, pinagkukuha ko lahat. Kasi mamimihasa yun eh. Na may merwisyo tayo ng mga dumadaan sa Maynila, truck. O binubutas natin kung ano man yung hindi maganda eh. Hawa-hawa eh. Diba? Sa totoo lang, sa Tondo, madaming matitino eh. Na mamarkahan lang tayo na magulo tayo, dala ng iilang katulad mo. O luminya ka sa ganyan. Nagtutrumpeta ka ba? Hindi po, Mayor. Hindi ka nagtutrumpeta? Hindi ka nagagraba? Hindi po, Mayor. Buti naman. Bagay, mataba ka eh, no? Talagang ganyan. Kailangan namin gawin ang trabaho namin. Kailangan tukdin ng pulis ang trabaho nila sa pangangalaga sa kapanatagan ng tao. Harapin mo na lang yan. Mayor, pagsimula rin po, Mayor. Oo. Lalo yan, may pamilya ka na. Lalaki anak mo, wala ka. Ha? Sige, congratulations sa MPD. Kay General Francisco. No? Congratulations to General Miranda. Siya po ang bagong regional director ngayon sa isang region. Yan. Ito namang isa, mga kababayan. Ito naman, hindi taga Maynila. Nagbalak sa Maynila. Halika rito, tulongges ka. Sa loob ba yung tricycle? Oo, Dumayo ka pa rito. Ha? Ayan yung video. Sige, halika. Ang dami mong tato ah. Gusto mong dagdagan? Ayaw po, Mayor. Ayaw mo na? Ayan po mga kababayan. Ito, si Justin Tria. Taga Pasay ho ito. Dito gumawa ng kalokohan sa Maynila.
Ikaw yung biktima, no? O, dito ka. O, anong ginawa sa'yo nito, Itz? Pinarada ko po yung... Sige lang, okay lang. O, naririnig ka naman. Pinarada ko po yung tricycle ko po. Hmm. Tapos pumasok ako dun sa may Bagantin Lote. Mm. Nagluluto ako ng paninda ko. Hmm. Paglabas ko, sinakyan niya na. Hmm. Tapos pinaripit ko dun kay Mayor, ay kay Chairman Lorente sa may Adriatico kasi Hmm. sira yung... Lorente, yung babae, yung Opo. chairman, sa may Robinson area. Ang Oh. nakita sa CCTV, papuntang top. Hmm. Ngayon ninabol namin. Hindi ko na nakita. Hmm. Tapos yung tinawagan ko yung anak ko sa Pandakan, nawawala na yung tricycle natin, sabi ko. Pero yung tricycle nyo, panghanap buhay ng pamilya mo. Opo, Mayor. Okay, tamo. Mayor, pasensya na po kayo. Nagkakawalan din po yun para lang hindi po kuminta po eh. Para kumita. Bakit ako basurero? Opo. May naapi ba ako pag basurero? Kinakain ko nga tira ng tao sa basurahan. Batchoy. O mas kilala ninyong pagpag. Dahil pag ako na merwisyo ng kapwa ko, malamang sa hindi, kapwa ko rin mahirap yung peperwisyoin ko. Kita mo, narinig mo yung storya. Nagluluto siya para sa paninda niya. Yung sidecar niya, panghanap buhay niya. Ito, hirap na hirap sa amin ito Bakit? Dahil katakot-takot na disiplina inaabot nyo sa amin, di ba? Sumusunod ka ba? Sumusunod ka O, rin. see? Pero nakapaghahanap buhay sila. Ang hinihingi ko lang sa kanila, magdisiplina. Magkusang disiplina. Huwag kayo makapamerwisyo ng kapwa. O, naghahanap buhay, pinerwisyo mo naman. Pasensya na po kayo, Mayor. Di ba, nanonood naman kayo? Huwag kayong papasok sa Maynila. Dami CCTV dito. 275. Ang susunod dito mangyayari, mamaya i-discuss ko ng konti kasi ilo-launch na natin yan in a matter of few days. Yung tinatawag natin non-contact apprehension. Kaya limasin ko CCTV sa Maynila. Hindi mo napansin, kaliwat kanan ng solve ng kaso rito. Kayo mag-uusap. Siya ang inapi mo Kami magpapatupad. Hindi na po mauulit po sa sakaling na maka-absent po ako rito. Magbanat ka ng buto. Dati po ako sa Lazada, Mayor. Lazada. Nag-pandemic lang po kaya. Oo, alam ko lahat tayo may problema. Alam mo, hindi na nga ako. Tingnan mo yung mata ko. Nangingitim na. Alam mo tong linggong to? Etong linggong to? Ito simula linggo. Ano ngayon? Biyernes. Nakaka-18 oras pa lang akong tulog. Alam mo bakit? Katulad ng problema mo. Naghahanap ako ng paraan na kayo mabigyan ng hanap buhay. Hindi ako natigil. Pero yung aapihin nyo, kapwa nyo pobre. Sidecar boy. O yun lang. Anong trabaho mo? Bukod doon? Yung sidecar, Mayor, pag umuulan, pag hindi umuulan, wala kasing kita. Lalo na siyam yung anak ko, kaya... Siyam? Opo, Tulis mo din, ano? siyam na yun. Pinuyat mo ng gusto yung asawa mo. Oo. Siyam po talaga. Isa lang ang nanay. Isa lang po. Naka. Kaya dinadagdagan ko yung pagtinda ko, Mayor. Buti nga, umiyak na nga ang asawa ko. Kala ko matuloy na wala na Nag-ikot-ikot kami ng gabi hanggang sa Paco. Tinignan namin sa CCTV. Papunta na naman doon sa Pandakan. Kaya pumunta kami hanggang sa Biata. Hindi na namin nakita. Tapos pumunta na kami ng headquarters para i-report na namin. Kasi Tawagin mo si Weng, ano? ngayon, nakita namin to. Dala-dala niya yung motor. Tapos tumawag na kami ng polis. Natampuan namin siya. Nakakaraos naman yung siya mo. Ayos lang po, Mayor. Huwag kang bibitaw, Opo, Mayor. Wala na maasahan yung mga anak mo, kundi ikaw, saka yung asawa mo. Opo, Mayor. Basta ako, magsisikap ako. Mayor, Mapataas lang yung antas ng pamumuhay nyo. pagtsatsagaan ko, Mayor, kasi masarap mabuhay ng Parehas. parehas. Sa totoo lang.
Kaya ako nakakalakad ako mag-isa nung araw sa Tondo, kahit kunsel ako, kahit vice mayor ako. Nagdidisiplina. Di ba ang tunay na pagmamahal, no? Pinakikita mo yung pagmamahal sa malasakit. Pero at the same time, dinidisiplina mo. Tama, mali. Tama po kuya. Di ba ganun ang pagiging ama? O yun ang pinakikita natin sa lungsod. Yeah. May pagmamahal, may pagmamalasakit, pero may pagdidisiplina. Hindi po pwedeng libresona. Tama yun. Pero huwag ka nang ulit, huwag mo na gawin 10 ha. Mahirap magpakain na siya. Tulis ito, pinuyat yung ano. Nangyaya ka naman, no? Makita mo yung gugutumin mo siya. Ikaw, may anak ka na. Naiwan ko nga po. Isa lang anak niya. Nasaan? Tindahan kasi kasama ko po yun nung nahuli sir eh. Nasaan yung anak mo? Sa tapat po na yung PD. Kaya nga po nagmamakaawa ako na sana pagbigyan ako ng pagkakataon. Kaya ako lang po yung nagawa. Umaambun po ng mga oras na Ayaw niya ibigay, kinukuha wala namin. lang ako kaming Kinukuha masilungan. namin, ayaw niya ipabigay niya. Para alagaan natin sa TSW. Nasaan yung bata? Pinatago niya daw, hindi ko pa alam. Nasaan yung bata? Nandun po sa tapat po na yung PD sa kakilala ko po na vendors. Doon po kasi talaga ako nagme-merienda kahit nung nagta-tricycle pa po ako doon sa area na yun. Nagkataon na po na nahuli po ako kasama po yung anak ko. Wala po kasi kami masilungan mayor eh. Yung mga oras na yun kahapon, umuulan. Kaya ako po yung nagawa. Pero hindi lang ikaw may ganyang buhay. Marami sa Maynilang ganyan. Pero hindi nila dinadahilan yun para mamerwisyo ng kapwa pobre. Pasensya po kay mayor. Sobrang pagmamahal ko lang din po sa anak ko. Gusto ko po ibigay yung kahit na hindi na po tama. Hindi yun nga eh. Kita mo ngayon, o di allows ka na. Hoyo ka. Ay paano pag hindi ka pinatawad ng complainant, di ano mangyayari sa'yo? Harap ka sa husgado. O, papiyansa ka, tosgas ka, pero may kaso ka pa rin. Eh kung wala ka pang piyasa, hoyo ka muna. O, hanggat hindi tapos yung hearing, o, city jail ka muna. Kaya ako sa makukulong po ako. Kaya humihingi po ako ng isa pang pagkakataon para malagaan ko yung pamilya ko. Asan asawa mo? Nasa Laguna po. Ano ginagawa Bukas na doon? po ako dito para maghanap po ng pera. Eh ba't sinama mo yung anak mo? Anak ko po kasi yung sa una kong asawa. Na para po makasiguro po ako. Dumalawa ka pa pala. Yung treatment po dun sa Ilan ang anak ko, asawa hindi mo? po- Bali yung asawa ko po una, wala na po. Namatay. Hindi ko na po. Hiwalay wala po kayo? kaming balita. Oo. Ako, solo parent po ako dun sa anak kong kasama. Eh sana ko kung ngayon. taga Maynila ka, di may benepisyo ka. Ayan, no? I-announce ko mamaya. O, yung nabigyan namin, no? Solo parent, oh. Mamaya, i-announce ko. Update. Mabigyan Dito, po ako yung solo parent. pagkakataon yun na malagaan ko ulit yung pamilya ko. Hindi na po. Eh, saan ang nanay mo? Nasa Aklan po. Tatay ko naman po nasa Bulacan. May pamilya na po parehas. Ilang taon na yung anak nito? 6 years old po. 6. Actually, yung hinahanap namin Kahit kasi po- dalawa yung nakita namin nakasampa sa tricycle. Malaman-laman namin, bata pala yung isang Opo. upas. Nagawa ko lang po yun dahil po sa anak ko po. Dati po ako sa Lazada, nag-pandemic po. Wala po akong permanenteng income. Dahil lagi lang gutom pa ang kailangan nyo. Hindi naman po talaga ako masamang tao eh. Ako mabibigyan ako ng pagkakataon. Meron din po kagaya ko na nagawa lang yun dahil lang din sa sitwasyon na kasama ko yung anak ko. Hindi po talaga ako masamang tao. Eh, kayo mag-usap dalawa. No. What matter most is to us, to the policemen, to the city government, is our people. That no Pasensya crimes na po will kayo be... sa akin. Hindi pwedeng makalusot ang krimen. Maaari kayo makalusot, pansamantala. O, takbo kayo rito, takbo kayo ron, para kayong baboy mo. Pero hahanapin namin kayo. Nakita mo yung sinundan mo? O, isang taong mahigit yun. O. Basta sa Maynila ngayon. Sabihin mo sa tropa mo, wag na wag kayong dadapo dito kung mantotolongges lang kayo. One way or another, talagang... Kunin niya anak nito. Saan anak mo? Sa tapat po na yung baby. Ibigay mo muna sa DSWD. Yun, bigyan nyo naman po ako ng isang pag- Hindi nga ako magpapatawad sa iyo. Kaya ko po maging ama dun sa anak ko yun. Hindi nga ako. Dahil ako, ang obligasyon ko, pag may ginawang krimen, Yun, bakit utusan hindi ng ko pulis. makasama yung anak ko eh.
Ha? Baka hindi ko na po makasama. Hindi totoo yun. Kaya ako pinakukuha yung anak mo para mga mapangalagaan ng Estado o ng gobyerno. Paano ko naman po sir makukuha ko? Makukuha mo yun eh, local eh. Maalagaan yun ni Director Ray Pugoso ng mga ano namin, social welfare, lokal. Ganda buhay na. Unless meron kayong magandang resulta, ewan ko sa inyong dalawa, mag-usap kayo kung saan man. Salamat po. Okay. Weng, bigyan mo to ng etneb. Pamasko ko sa'yo. Bili mo lahat ng pamasko yung siya mong anak, ang tulis mo pala talaga. Daig mo ko, ako nakalima lang, puyat pa ako nun. Bigyan mo to ng etneb, ha? Bili mo ng pamasko yung mga anak mo. Ha? Kung may sobra, magtabi ka. Dagdag mo doon sa puhunan mo. Salamat po, Mayor. Ito, bigyan mo 5 bulig. Ha? Para may pambili ng atas. Kunin niyo yung anak nito. Yes, sir. Mapapariwara yun. Babae, lalaki? Babae po. Kunin niyo yung anak nito. Yes, sir. Kanya. Pangananan ng gobyerno. Mapangalagaan. Yes, sir. May pagkain dito. May gatas dito. May lugar na pagkakalagyan, pansamantala. Turo mo sa kanila. Ituro mo Brad. Opo, yor. Maaari ka pang mapanagot ng Estado. Baka mamaya mas may binabiolate kang batas. Anyway, bigyan mo to 5 bulig para do sa naka niya. Toits, etneb. Ha? Ayan, pamasko mo. Pasalamat kayo sa Diyos. Ha? Mag-usap kayong dalawa, kayo nagka-problema. Basta ang importante sa akin, may ginawa kayong krimen dito, papanagutin namin ka. Hahanapin namin Hindi kayo. po sakasakali kung magkasundo. Bahala kayo. Kayong dalawa yan. Personal nyo. Uwi ho kami ng San Pedro ng anak ko. Ay, kaya kami 5 bulig eh. Salamat po, yor. Di ba? Maraming salamat. Maka-iskerda ka na sa Maynila. Dali mo dun yung anak mo sa po, yor. Bechot mo. O ano ba yun? Asawa mo ba yun? Opo, asawa po. Ayun. Pin ko po. Salamat po. Kayong bahala. Kayong mag-usap. Hindi ko pwedeng panghimasukan yung naramdaman niyang kaba. Alam mo, yung kaba niya, yung magutom yung siyam niyang anak dahil wala siyang hanap buhay. Pasensya na po. Yun ang mahirap. Sige, kayo nang bahala. Ha? Kunin mo kay Weng. Huwag mo tudasin kagad yung etnib. Ibili mo lang ng tama, ha? Tapos magtabi ka ng konti, dagdag mo doon sa puhunan mo. Ha? Salamat ka sa Diyos. Ha? Sige. Okay. Salamat po, Mayor. Merry Christmas po. Ay, sa Diyos kayo magpasalamat. Ha? Ay, nako. Talagang mahirap po ang buhay, mga kababayan. May kanya-kanya tayong dahilan. Minsan, malungkot ang istorya. Mahirap maging mahirap talaga. Yan ang katotohanan ng buhay. Pero, ako talaga. Pinagpapasalamat ko sa Diyos hindi ko pinatulan yung makapamerwisyong pamamaraan para mabuhay. Mahirap maging basurero. Mahirap kumain ng tira ng tao sa basurahan ng Jollibee. Pero, tama na may sinabi ng mga magulang ko, huwag kang mamemerwisyo ng kapwa mo pobre. Ayan po, sana maging aral yan sa lahat. Lalo na yung mga nagigipit, talagang grabe itong pandemyan to. Marami pang ganyang istorya. Sana magkamabutihan sila. Pero yun lang mga kababayan kong nanonood. Pipilitin namin sa abot ng aming makakaya na mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kapanatagan sa lungsod. Para kahit anuman ang pagsubok natin sa buhay, sa pamumuhay, yun man lang kapanatagan makamit ng bawat batang Maynila.
at yung mga taong dadako sa lungsod ng Maynila. Ayan. At sa mga bata na nanonood, tingnan nyo ha, siguro naman, ito hindi to pelikula, Jet. Totoong buhay ito. Ayan ang epekto kapag ka luminya ka kung saan-saan. Ay, nako. Anyway, awa ang Diyos. Mga kababayan, nakabawi na naman tayo ng isang kalsada after so many years. Nalinis na po yung Melia de Banco sa may Santa Cruz, Manila. Ayan po. At yan, nakita niyo yan sa mga report ng mga vloggers. Nakita niyo po kung ano nangyari dyan sa kalsadang yan. Meron ba kayong picture nung after? Tingnan niyo, puro sabong. Hindi ko maintindihan. Walang kapera-pera pero may manok pang sabong. Yan ang hindi ko talaga mag-get eh. Kaya talagang sarap gilitan ng leeg yung mga manok nilang pansabong na matinolan nyo man lamang. Ayan na po siya ngayon. Kalsada na po ulit. Access road. Ayan po mga kababayan. Ang matitira na lang po dyan ay yung fire volunteer na nagagamit natin doon sa kung sakaling may aberya. Ako naman, nananawagan sa ibang fire volunteer. Maraming salamat sa tulong ninyo, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ngunit sana, kayo rin, mga fire volunteer leader, nakikisuyo lang ako, huwag nyo naman hayaan na inyong mga volunteers ay maging tahanan yung headquarters ninyo. At mag-extend. Ayan, tingnan nyo po. Nakabawi ulit tayo ng kalsada. Ang Diyos ko, puro na naman kadugyutan. Ay, marami pa ho tayong tatrabahuin. Diyos ko. Malayo pa tayo. Si nanay, sabi niya, nung napanood ko siya. Nasa tabi naman hindi naman tinda yun. Yun. Matagal na ako dito. Ilang taon na? 65. Malilit pa ang mga anak ko. 60 anos na ako. 60. 65 anos na ako. Nagdito na ako. Ibig sabihin talaga yun, sarado na talaga. Sarado talaga yan. Ay, hindi na yan. Ayan, ayan, mga kababayan, narinig ninyo. Hindi, may kalakal kasi dyan. Ayan, narinig ninyo, no? Nangangalakal sila dyan lang. Teka lang, At sinasabi dati, narinig ninyo, mga kababayan. Para walang kalat. Natanong naman sila nangangalakal. 65 o 60 years. Yung pinakamataas sa inyo dyan, yung nangangal ng huli. Doon kayo sa loob para wala kayong huli. Pero may mas po ba ni Chairman? Ha? May mas po ba ni Kaya lang hindi ko alam, ayun ang ano nun. Pero ang Ayun na. Talagang nasa tabi niya, matagal na. Nasa tabi naman. Sa tabi naman niya. O, ayan ha. O, mga kababayan. Sabi niya kasi ni Ma'am Lady. Okay. Nasa loob. Hindi ko marinig. O, ayan ha, mga kababayan. Hindi ko mo matagal na. Atin na. Samantalang, ang pinakamabisang gawin natin kapag binabawi na ng gobyerno at binabalik na sa tao sa pangkalahatan, ipagpasalamat natin. Para sa taong bayan yan eh. Hindi naman para sa akin yan. Yan o yung minsan na namamali lang tayo ng katwiran. No? Hindi ko kayo masisi sapagkat siguro sa mga nagdaang liderato, sa mga nagdaang panahon, kinukonsinti kayo kahit na medyo wala na sa lugar. Ako po, hindi po ako magiging tama araw-araw. Pero ako magiging makatwiran araw-araw. Kaya pag napakinabangan nyo ng matagal na panahon, ang pinaka magandang approach, salamat, napakinabangan nyo ng mahabang panahon. Ngayon, kung ibabalik na sa taong bayan, siguro naman karapatan ng taong bayan na magamit ang kalsada. No? Napaliwanagan na yan si nanay. Sa ano niya, ano raw, natawa ko sa isa. Ano sabi rin? Siya rin yung may sabi, trespassing yan eh, ginagawa nyo. Ano trespassing? Kalsada po yun ay. Walang ganun trespassing. Kalsada yun eh. Oo. Ako po nananawagan. Magkusa na po kayo. Gawin nating maaliwalas ang lugar. Nabulok po tayo. At ang kabulukan, naghihikayat ng kriminalidad. Okay. Doon sa mga manonood ngayon, hindi ko alam kung may manonood sa New York ngayon, sa New York o sa Amerika. O yung mga manonood na marunong magsiyasat. Alam nyo, noong dekada 80, meron nung tinatawag na konsepto ngayon na ginagamit yung broken windows. Yung New York,
yung kilala yung New York sa Amerika, no? Noong dekada 80, punong-puno ng droga. Natutulog sa kalsada. Basag lahat ang mga bintana. Bulok lahat ang building. Halos lahat. Napakalaking porsyento. May naging mayor. Naging mayor ng New York noong 1980s. Kalimutan ko lang yung pangalan. In-apply niya ho yung principle of broken windows. No? Sabi niya, yung mga bakante-bakanting building na yan, ipaayos natin yung mga basag na salamin. Sabi niya. Kasi pag binayaan natin dugyot yung lugar, ito po sabi niya, hinayaan natin dugyot yung lugar. Hindi natin ginobyerno yung lugar. Hindi natin pinamahalaan yung lugar, doon pupunta lahat ng kriminal o mga illegal activities. Pamamahayan tayo ng mga tulongges. Ayun po yung concept na yun. Dahil yung mayor, sobrang mahal niya yung mamamayan niya, no? Mahal niya, pero dinisiplina niya. Tingnan niyo po ngayon sa New York. Kayo rin po mag-google ngayon. Isa sa pinakamahal na lupain sa mundo. Yung dating bulok na New York. Bulok, ha? Literal po yan. I-search po ninyo, ha? Late 70s, early 80s. Pictures of New York. Tingnan nyo po, parang Maynila po. Kanya-kanyang siga, kanya-kanyang teritoryo. Tapos gang dito, gang doon. Ayun. Pero may naging mayor at that time sa New York. Ngayon, pinakikinabangan ng mga sumunod na mayor, sumunod na mamamayan o salin lahi. Yung kapakinabangan, ngayon, inanin nila ng gusto. Ay, pagka bumili kayo ng lote, ikaw ba nakabili ka ng lote sa New York, Jet? Ako napakamahalo. Di ba? May bunga ang pagsasaayos. Mahirap lang baguhin yung nakagawiang mali dahil nakagawian na yung mali naging tama sa normal. Ngayon, ang ginagawa natin, mukhang bago, pero sa totoo, yung ginagawa natin, luma. Ano yung luma? Yung lumang tama. Kaya lang naninibago ang utaw. Pero yan, hindi ko yung kapakinabangan. Ako, nagbibigay na sa inyo ng halimbawa, Yang paglilinis, kaayusan, kapanatagan, may pupuntahan yan. Okay. Hindi natin maramdaman ngayon. Dahil nagsisimula tayo maglinis, 1 taon at 4 na buwan na, hindi pa tayo tumitigil. No? Pero, sa mga nanay at tatay na nanonood, lolo't lola na nanonood, at least, meron tayong maiaalay na syudad ng Maynila para sa mga anak natin at apo natin sa darating na panahon. Na isang malinis, maaliwalas, at panatag na lungsod ng Maynila. And let this city of Manila, the capital of the country, as a symbol of hope and opportunity the way it was before, especially in the 1960s. Kaya hindi ho yung kapik-kapritsyo. May plano po dyan. Okay, makikiisa na po tayo. Tingnan ninyo. May nangyari sa Tondo. Ito po sa Tondo. Noong isang gabi. Doon sa Tondo, kung saan ako kumakain ng tumbong. Lechon, kawali, dila, kamto, yung ugbo. Pinopromote ko po yun. Doon pa nga, kumakain sila sa Sdrilo, mga sikat at ang dami yung kumakain ngayon doon. Di ho ba na ang ganda? Nagkaroon ng komersyo. Pati dayo sa Maynila, nagtiwala sa Tondo na sila'y ligtas. Ngunit, nung nagkaroon ng oportunidad, napariwara. Inabuso. Wala nang madaanan ng mga sasakyan. Nagreklamo ngayon yung komunidad. Kaya po, nilinis natin. Nung nilinis natin, nandun pa rin sila, nakapagtitinda pa rin sila ng hanap buhay nila.
Itinabi natin. Kasi, live and let live principle. Ngayon, hindi lang natin nilinis, inayos, inilagay pa natin sa tama. Tapos, anong tawag doon? Pinadisinfect ko. Kasi talagang napabayaan na naman. Kayo rin na nagpabaya. Bakit to? Yung mga imbornal, nagmantika na. Kakapal ng mantika. Pinasipsip ko pa. Dito sa Ugbo. May Velasquez. Kaya po, nakikisuyo naman ako. Ako, lagi ko kayong pinopromote, tinutulungan ko. Kaya lumakas ng gusto yung Ugbo eh. Grabe doon. Jet ngayon. Ang dami na ngayon. Dati, ilan lang yun. Si Rado. Ay kinakainan ko sa Simon. Iskinita lang yun. Tapos si Tomboy. Si Edith. Yun. Kinakainan ko. Tapos may dumating. Tapos may isa. Ang galing, Jet. Nabuhay yung buong komunidad. Meron lang akong isang kinukumpirma. Pero makukumpirma ko rin to. Pinauupahan na yung kalsada. Wag ho. Doon, ang hinihikayat ko, yung may-ari ng bahay sa Food Avenue na yun, na gagawin namin. Kasi may plano dyan ang DTCAM, ang local tourism, at saka city engineering. May plano kami dyan kasi gusto namin maging Food Avenue siya. Katulad yun sa Makati, sa may Rockwell Village. Village. Diba? Dito yung Rockwell Village. Sa Village, may isang kalye doon. At kainan yun. Ganon din, bahay, naging tindahan, naging kainan. Ang ganda, Jet. Ngayon, yun din ang pangarap ko doon sa Tondo, doon sa Ugbo. Kaya lang, inabuso naman natin, mga kababayan. Medyo, yung dating wala, tas bigla kang meron, pagpasalamat natin. Tapos, pag malasakitan natin, yung komunidad. Pinalinis naman natin. Na-disinfect, nasipsip lahat yung imbornal. Ang report to sa akin, matigas na lupa. Ibig sabihin, yung buhangin at yung mantika, kumapit na, tumigas. Yun po yung paglilinis, pagsasaayos. Tuloy ang hanap buhay sa Ugbo. Pero ako nananawagan sa mga nakapaghahanap buhay na kasi na-promote, lumakas pag malasakitan natin. Tapos gagawin pa namin Food Avenue yan. Parang katulad sa Hong Kong, sa Thailand, doon, sa Rockwell. Dito na pinakamalapit, sa Rockwell Village. Hindi ko lang alam anong pangalan no sa Makati. Tingnan mo nga sa ating mga viewers kung anong tawag kung may nakapunta na doon sa gilid ng Rockwell. Ito yung Rockwell, no? May pader yun, may community. So ito yung village. Yung mga community ron, dati madilim, naging Food Avenue yun, puntahan yun. Mga dekotse, mga, ewan ko anong pangalan ng lugar na yun sa Makati. Di ba? Madilim yun dati. Walang pumupunta doon. Pero nabuhay. Karoon ng hanap buhay. Kaya ano lang, pakisamahan lang, live and let live. Pag tayo naghahanap buhay, meron tayo responsable sa mamamayan, sa kapitbahay, sa pamahalaan. Yan ha. Okay. Baka next week, linisin namin ulit yan. Kasi hindi pwedeng pabayaan na yung mga mantika na pinagprituhan ninyo, dyan yun na lang tinatapon sa imbornal. Naku, Diyos ko. Ayun ang mangyayari. Pero kami gagawin namin yung trabaho namin. Maglinis, mag-ayos. Gawin nyo rin yung hanap buhay nyo. Pero may kaakibat na responsibilidad. Okay? Ayan po, mga kababayan. Okay. Yung pinagpapasalamat ko nga pala, no? Yung intensified declogging. Simultaneous po ito, mga kababayan, sa mga taga-Ugbo o sa mga taga-Bilas. Hindi lang sa inyo yan. Yan. Araw-araw po nang ginawa ng Diyos. Ganyan po, mga small step. Tingnan nyo yung putik. Tingnan nyo yung putik na imbornal natin. Ulitin ko ulit sa mga hindi nakapanood sa mga nagdaan. Sabi ng teacher ko, kung may nanonood na teacher, correct me if I'm wrong. Sabi ng teacher ko sa science, space occupied by matter, lesser space. Yung imbornal, punong-puno ng plastic, basura, o kaya putik, o di konti na lang dadaong na tubig. Pag tagda yung tagulan, papasok na sa loob ng bahay nyo.
O, yun ang ayoko. Kaya, simultaneous yan. Inatasan ko lahat ng 6 na distrito ng city engineering na sipsipin at paluwagin ang imbornal. Maliit na imbornal, malaking imbornal sa Avenida, Boulevard, or Eskinita at Callejon. O, pasukin lahat. Every single one ng drainage. So, yan po. Natuwa na nga ako eh. Nagpasalamat na ako sa Diyos eh. Nagpasalamat na ako sa engineering na noong panahon ng Ulysses, walang bahalo sa Maynila. Tayo, laging lubog sa Maynila. So, nagbubunga mga kababayan. Nagbubunga. Oo. Kaya kailangan natin ng pagkakaisa. Oo. Yan ha, sa ating mga city engineering employees, thank you very much sa inyo sa pagsisikap ninyo. Tuloy-tuloy po yan. Happy birthday sa aking 100 years old. Meron na naman tayo 100 years old. Nakatanggap po siya ng 100,000. Nandiyan ba sa inyo? Centenaria, si Lola Virginia Dueñas. Siya po ay nakatanggap ng 100,000. Ang lakas pa ni Lola. Oh, happy birthday. Happy birthday! Delayed ka naman. Nakakatuwa naman. I love you. Ay, nako. Ayan ang kaligayahan ko lagi. Mga lolo't lola ko. Ngayon, 114,000 na ang nabigyan. 114,916 as of December 4 ang nabigyan ng cake. Yung mga di ba? Tama yung programa to, Cake My Day. It made my day. Ako naman, it made my day. Tingnan mo naman yung mga ngiti. Mayaman, mahirap, middle class. Lahat pantay-pantay. Mga senior citizen. Ayan naman, ikinalulugod ko po yan pag masaya kayo. Our simple token, appreciation to you. Okay. Tapos, naka 84,921 na po tayo na na-issue na PayMaya card at nag-update na naman po muli. At ang tabayanan ninyo, talaga pong tinututukan natin ito at ang tabay lang. Alam ko po, yung iba sa inyo ay may kulang pang ilang buwan, yung iba naman sa inyo wala pang PayMaya. Kasi mahirap pong kumilos talaga ngayon. Pero, pasasaan ba? Pasasaan ba? Huwag kayong mag-alala mga kababayan. Talaga ako, cake nga lang, tuwan-tuwa na ako eh. Sa totoo, Jet, cake lang, pag na-deliver yung cake, nawawala lahat ang pagod ko eh. Iyan pa kayang cash na pangarap ko sa mga senior citizen. Ngayon, nung naalala nyo, nung isang Friday, no? Anong tinira natin? Solo parent. Dahil pangalawa na yun, updated, solo parent. Ngayon, sabi ko, yung mga PWDs, i-update din natin. Kasi, batch by batch eh. Ngayon, kanina mga kababayan, pinirmahan ko, 13,396,000. Para sa 1,379 na PWDs from January to October. Magka? Posang, times 500. Times talaga no? Naalala ng elementary. Times po yun mga bata. Mali po ako. Hindi po times. Saka dibay-dibay. Saka kokumban. Eto, nga sa English. Naalala ko nung araw. 1 times 1. Times talaga no? Tapos, 4 divided by 2. Divide. Ayaw ko kung yung mga manonood, ganun din ang pronouncement ng araw. Yung meron pa yung kokumban. Kokumban pala yun. Ay, nako. Anyway, update So, 5 bulig yun. Kasi 500. 500 times 10. 1,379 na PWDs. Makatatanggap ng 5 bulig. Tapos, yung 6,451 na meron na,
nirelease na rin po. Kasama dyan sa 13,396,000. Yung solo parents, January to March. Tapos yung November naman, 3,866. Basta kami lagi magiging tapat sa inyo. Hindi man perpekto ang gobyerno, pero wag kayo malulungkot, talo inip. Bakit? Ako po sinisinop ko lang talaga. Kasi talaga po, marami na meke na PWD card. Maraming na meke na mga senior citizen card. Totoo po yun. Hindi naman may kakaila yun eh. Inimprenta lahat sa recto yung mga ID. Ngayon po, for the first time in history ng city government ng Manila, nung tayo po'y maupo, in-initiate ko po yung programa na yan. Pero, may mga taxpayer na nanonood sa atin. Na maring hindi nila kailangan yan, pero may agam-agam sila. Totoo bang napupunta? Yun ang importante, yun ang tamang tanong eh. Totoo bang napupunta sa totoong nangangailangan? Yan. Yun po, mahalaga po sa akin yun. Ang intention natin, ang pangarap ko sa inyo, magbigay, maibsan. Pero, meron akong obligasyon sa pangkalahatan, sinupin. Masinop. Ibig sabihin, walang mapariwala kahit 5. Dahil yun ay pera na pinaghirapan ng mga tao na nagbayad ng buwis. Yun ha, para maliwanag sa atin lahat. Tapos yung may nagtanong pala sa akin, ito lagi na naman ako tinatanong. Julius, naipaliwanag niyo na ba to? Yung sapsap. Yung usapang sapsap. Sabi kasi ng iba, Yorme, yung sap. Ngayon, sap-sap na lang. Okay. Ayan po, ito pera po to ng Maynila. Ito, umaandar. Mabagal, umaandar. Iba ho yung mabagal na nakahinto at walang kasiguruhan. Tayo, usad ng usad. Matatapos yan. Natapos ko nga sa estudyante. Mas mahirap pa yung blended distant learning yun. Updated tayo ng October. Tama? PLM, UDM, K-12. Ngayon, titirahin na yung November. Nagbili na ako sa mga estudyante. Kinikilig. Wala na estudyante rito sa likod ng camera. Yung mga estudyante ng PLM, UDM, K-12. Kanina, nagbili na ako. I-advance yung December. So, 2 buwan yun. Kung 1 buwan pa lang kayo delayed, 1 buwan lang. Pero kung yung wala pa yung November, December, 2 buwan. Para bago magbagong taon, may pera yung kabataan. Magamit nyo sa baon. Kung gusto nyo naman, makapambili kayo ng konti para iregalo nyo sa nanay at tatay ninyo. Kayo nang bahala. Para sa inyo, pangarap ko yan sa inyo. Ngayon, balik tayo doon sa nagtanong sa akin. Maganda yung punta ko sa Ilaya may nagtanong tungkol sa sapsap. Sap. Ano nga yung sapsap na lang? Hindi ko alam kung meron pang laman yung sapsap, baka tinik na lang yun. Lagi nyo po akong tinatanong, ano bang update sa second tranche? Uulitin ko ulit. Hindi naman ako magsasawa, magpaliwanag. Wala naman tayong pagkukubli. Di ba? Kung ano yung kulang ng lokal, aaminin. Kung ano yung ginagawa ng lokal, sasabihin. Pero uulitin ko, ang SAP Tranche 2 ang may discretion ay DSWD. Department of Social Welfare and Development. Yan maliwanag ba yun? Mga kababayan. Bakit, ito ang tanong, bakit po nung Tranche 1 nabigay sa amin? Bakit itong Tranche 2, matatapos na yung taon, hindi pa nabigay sa amin? Kasi, ulitin ko ulit, yung Tranche 1, katulong ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi. Yung Tranche 2, in-out ang lokal na pamahalaan. Sila na mamimigay, yung national government. Yan po. Kaya nagagalit nga si Pangulong Duterte sa kanila. Nagagalit si Pangulo. Bakit hindi pa naibibigay yung Tranche 2? Bakit kulang pa yung binibigay sa Tranche 2? Yan, hindi ko po yan masasagot. Bakit? Kasi I have to be fair with you. Trabaho nila yun Ang tanong, nakapaloob ba sila sa akin? Hindi po. Nakapaibabaw po sila.
o nakaparallel. Naunawaan niyo na po, no? Ulitin ko, no? MDSW. Yan, ha? Yung nakikita niyo mga box na pinamimigay namin. MDSW. Manila Department of Social Welfare. Mayor, MDSW. DSW. D. Department of Social Welfare and Development. DSWD. City of Manila. Minimum, parallel. By its very nature, national. I hope maliwanag, no? Naintindihan ba ng mga manonood, Jet? Na ano ba? Ano sabi nila? Lumiliwanag po ba? Kasi naawa naman ako sa mga iba. Talaga, nakikisuyo sila sa akin na kung po pwede, i-follow up yung SAP na sap-sap na lang. No? Ako po nagpa-follow up. At maniwala kayo sa hindi. Ako po, I can attest to this. Sa mga Metro Manila mayors, no? Yung kung saan nakakasakop dito sa Metro Manila. Yung mga Metro Manila mayors, yan din ang pinapakiusap. Ako, yan din ang pinapakiusap. Lahat ng mayor sa Metro Manila, nakikiusap na maibigay na yung second tranche. Una, yun ang bilin ni Pangulo. Pangalawa, napapanahon dahil magpapasko. Pwede ba holiday? Timing na timing. Yan, pinakikiusap yan ng mga mayor. Sa meeting namin, ha? Ako po, sinishare ko na sa inyo. Hindi naman ako inutusan ng 16 na mayor, eh. Sinasabi ko lang yung totoo. Na lahat kaming mayor, nakikiusap, na kung po pwede, bigyan na ng panahon ito. Ako ayoko magsisi. Pero gusto ko lang, practical yung ating conversation. Yung unang tranche, lahat ng Metro Manila mayors, nagampanan yung tungkulin na ibaba. At naibaba, naihabol lahat sa timing. No? Nung pangalawang tranche, wala na yung lokal. We were sideline. Ayan po, ha. Jet, maliwanag ba na ano sabi ng mga utaw? Tama daw po. Klaro daw po. Okay, thank you. Salamat daw po sa pagpapaliwanag. Ayoko kasing magkakatampuhan tayo, ha? Nang wala sa lugar. Pwede tayong magkatampuhan kung may dahilan. Kasi ayoko rin sinisisi nyo yung ibang mayor ng Metro Manila o iba pang mayor. Kasi unfair din sa kanila. I cannot speak on their behalf. I'm sharing you what is the situation. Pero, masa kayo, mga kababayan ko tagalungsod ng Maynila. Persistent po ako. Makulit din po ako. Magdudugo ang tenga sa akin ng mga yung kakapaalala. Oy, ano bang update sa SAP? Sap-sap na yan. Natatawa ko sa mga yung mga tao, natatawa ko Jet Misa kaya, Yorme! Yung SAP ko! Sap-sap na lang ngayon. Hindi ko kayo masisisi. Kasi, bakit? Nanonood tayo kay Pangulong Duterte, di ba? Nakakapanood kayo. Ang bilin ni Pangulo. Ang bilin. Ibigay nyo yan sa tao. Ayun, ha? Ako, ganun din. Gusto ko makamit nyo. Kung nga, naghahanap ako ng, ito, 13.96. Maibigay lang sa, maihabol. Bakit? Kasi kami may control, eh. Pera ng syudad. Yung bagay na wala akong control, puro ang tawag ko doon, puro pakiusap. Pakikiusap ko pa rin. Umasa naman kayo, mga SAP boys and girls. Naawa talaga ako sa utaw. Diyos ko, napakahirap ng buhay. Sana naiintindihan nila sitwasyon ninyo. But be that as it may, magtiyaga tayo. Ito ay pribilehiyo. Ginawa ng batas, inisip ng Pangulo ng Bansa, para sa tao. Ayun lang. Ang tabayanan natin. Pero walang masama. Ayan, ang gusto ko naman sa inyo, mga kababayan. Ha? Ito naman ang gusto ko sa inyo. Walang masama mag-demand ng tao pag tama. Walang masama mag-demand ng tao kapag makatwiran. Ayan, tama ho yun.
para magbuti lahat ng tao sa gobyerno, lokal at nasyonal. Ayo, maliwanag na ha. Ilang ulit na tayo dyan, Jet. Maraming beses na. Pero tuloy-tuloy lang. Pero maliwanag sa kanila ngayon. Ha? Maliwanag? Meron pa rin po nagsasabi na kahit first, hindi rin daw. Yun. At para daw po yun, ano daw dapat nilang gawin? Yung first, kasi inamendahan na nila yung batas. May bago na pong batas. Ang tawag po sa batas na yun ay Bayanihan 2. Bayanihan 2, Act 2. Parang ganyan. Pero yan pa-follow up natin sa kanila. Puro follow up. Naku, Diyos ko. Puro follow up. Follow up. Okay. Update sa katulad yan. Napag-uusapan natin. Hanap buhay. Konting ayuda. Di ba? Sabi ko sa inyo, ang goal natin sa last quarter ng 2020, paano makapaghanap buhay ulit ang tao. Maraming salamat kay Director Fernan Berneo at lahat ng kasapi natin na empleyado sa PESO. Simula ilang linggo pa lang tayo, mga 6 weeks, naka 1,018 na pa tayo na nabigyan ng trabaho sa pribadong sektor. Thank you very much, Fernan. Keep it up. Hanapan mo ng trabaho ang mga kababayan nating tagalungsod. Ito po, sumapi kayo online. Job fair. Maynila, City of Manila, employer. Hihilain natin, matawid natin, tayo maging tulay na naghahanap ng trabaho at naghahanap ng empleyado. Ayan po, 1,000. Naalala nyo nung kailan ako nag-report, about a few weeks ago, nakakailang pa lang tayo nun, 200, 300. So yan, 1,000 na may git. Go, Fernan Bermejo. Go, PESO. Hanapan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Kasi yan ang isang naging challenge ngayon. At tuloy-tuloy lang. Okay. Doon na tayo sa itanong mo kay Yorme. Meron ba tayo ngayon? Itanong mo kay Yorme? Meron ba? Alaus. Dyan na lang, Jet, dyan na lang. Meron ba dyan? Ito, ayun. Aba, sosyal. Nasa siya, nasa Paskuhan sa Maynila, sa Mayan Garden. Hi! Anong pangalan mo? Justin. Ano na paglilingkod ko sa'yo? May katanungan lang po kasi ako. Balita po sa social media po na magkakaroon daw po ulit ng lockdown this December 20 to December 31. So, paano po ba yun? Okay. Una, maganda yung tanong mo. Magkakaroon ba dahil sa social media? Ayan. Okay, dahil sa social media post, magkakaroon daw ba ng lockdown sa Maynila? Ayun. Kaya kami may tinatawag na MPIO, Facebook, at ako mismo, personally, tingnan nyo, sinatsaga ko to every Friday. Dito kayo kukuha ng impormasyon. Sa mga manonood, katulad ng tanong ni Justin, wala pong plano ang lungsod ng Maynila na mag-lockdown hanggang sa matapos ang December 31, 2020. Ayan I hope maliwanag, nilahat ko na Unless magpabaya kayo. Baka mapilitan tayo. Pero, kung sa tingin nyo plano, wala po. Justin, tell your friends, wala. And I hope you can share this broadcast, at least this portion, na wala pong plano na mag-lockdown ang pamahalang lungsod ng Maynila hanggang matapos ang December 31, 2020. Except, di ba? Dahil anong petsa ngayon? Anong petsa ngayon? 4. December 4. Tolero na ako Pantulog na to. Nakaka-18 pa lamang ho ako. For 6 days. Anyway. Pero kung may mangyari na hindi maganda, itong mga binabasa ko
na binabantayan ko. Hindi nga tayo mapagkakatulog dahil natatakot ako para sa inyo, sa infeksyon. O yun, that's another story. Pero at least, as of today, wala. Kaya papanatagin mo ang mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay at kakilala mo. At, kamusta dyan? Justin, kamusta dyan sa lugar dyan? Masaya po. Ah, May banda po kasi, kaya araw-araw may banda, kaya nakakapagitang po naman po. kamusta ba yung nagsisiksikan ba ang tao? May espasyo bang sapat? Meron po. Meron po. May mga rumoronda naman pong mga pulis po. Yun, no. Kampiyan po kami. Sinasabihan kayo. Opo, opo. I'm happy for you. You enjoy your night in Mehan Garden. Malinis ba, Mehan? Sobra po, sobrang linis po. Maganda ba? Sobra. Hindi, gusto ko lang marinig yung gusto. Kinikilig lang ako actually. Masaya kasi ako para sa inyo. Taga saan ka sa atin, Justin? Taga Paco, Manila po. Batang Maynila. And I'm happy when you're happy. Maglilinis kayo ng kusa. Ano mag-promote? Promote? Sige, mag-promote ka. Go ahead. Ito ang product po namin. Ito po, El's Gourmet product po. Go ahead. Ito po. Ayan. Saan ka banda dyan? Pagpasok sa Mehan, saan ka banda? Malapit lang po. Saan banda? Malapit lang po Kanan? sa entrance. Malapit lang sa entrance. po, kaliwa po. Kaliwa. Yun. Promote mo na. Magkano yung hawak mo? Ito pong corn oil regular po, 200 pesos po. Kita ninyo. 1 year na po to. Talaga? Gawa nyo ba yan? Opo. Gawa nyo? Gawa po namin to, opo. Gawang Pilipino po, gawang Pilipino. I'm proud of you. Yan. Congratulations. Meron pa po ba nang magtatanong pa po sa inyo? Sige. Sige po. Thank you po. Okay. Social tong broadcasting natin, parang live. Hello? Ay, naputol. Ay, naputol. Naalala ko sa mga YouTube nung, ay, naputol, tol. Yan na. Ayan, hello. Ano pangalan mo? Ayan, okay na audio po? Ano pangalan mo? Ano? Anong may tatanong? Anong paglilingkod ko sa'yo? May question lang po regarding po sa darating natin po today. Ano? Mahina? Regarding lang po sa yung mga policy po ngayon si Panggabi. Ano po yung mga patakaran or safety guidelines sa amin? Good question. Magsisimbang gabi. Napagkasunduan ng simbahan at ng pamahalaan na dagdagan ang capacity. Pero mayroong spacing pa rin. May social distancing. After mapuno yung capacity na allowed, hindi na magpapapasok. Ngayon ako naman makikiusap. Natutuwa kasi ako sa simbahan. Pagdating sa loob ng simbahan, pinupulis nila, no? Thank you very much sa ating mga kaparian. Pero ang problema yung sa labas ng simbahan. May papaalala ko sa iyo. Pag nasa labas kayo ng simbahan, kayo'y sakop na ng pamahalaan. No? Unless that property is still part of the church. That's another story. Pero kung kalsada na siya, maaari kayong pulisin ng syudad. Pero may payo ko. Tinuruan tayo ng grade 1. Arms forward. Arms sideward. Ayun. Magdistansya tayo. Ayun lang. Konting ingat lang. Wala naman masyadong mahigpit na regulasyon. Kasi ang mas gusto ko talaga kusa. So far, pag may nakita kami, we will attend to it. Pwede kayo magsimbang gabi. Okay? Pwede po magpasalamat sa mga atin. Okay, go ahead. Opo. Una-una po, maraming salamat po sa Bureau of Permits sa ginawa po nilang project dito. Napakaganda po yung naisip po ng ating direktor. Maraming salamat din po sa engineering po na tumulong na gumawa ng mga tent na napakaganda po, social. Bahay kubo. Yun lang po,
Nagbayad ka ba? May bayad ba yung kubo? Wala po. Maganda to, random question. Malalaman ko kung tinutulongges tayo. Kasi sabi ko, oh, sige, okay, ingat ka. Oh, thank you sa'yo. Di ba promote lang po? Oh, sige. Promote ko lang po yung leather clothing. Pakita mo. Pakita ka ng isang t-shirt. Oh. Yan. Ipan mo nga. Oh. Oh. Kasi po, mga collaboration ko po, mga... Oh, yan. Oh, tindahan nila. Oh, ayan. Ano po, yung Good Day, Lactation, Uplift, Oh, yan. Street Life, yan, Run Up, Local Manila. Marami po dito pagpipilian po natin. Street Life. Maraming salamat po, Mayor. Ang ganda-ganda po dito ngayon sa Manila. Pasalamat tayo sa Diyos at nakararaos tayo. Pagbubutihan pa natin. Opo. Maraming salamat po. Isa po kayong inspirasyon sa lahat. God bless po sa inyo. Thank you. Hindi, isa pa po magtatanong. Okay. So mga kababayan, ayun, at least natanong ko, no? Kasi po ang bilin ko, huwag sisingilin 30,000, 20,000 kasi nung mga nagdaang panahon, pag nagpapaganyan, may yadba. Kaya hindi pa nakakatinda yung utaw, may tosgas na. Kasi ito, si Levy. Oh, si Levy, Director Levy. Oh. Okay, Levy. Director Levy. Malayo yung ano mo. Ayun, magandang gabi po. Magandang gabi, Director. Opo, just an update. So far, 15 minutes ago, we're at 1,450 capacity po dito sa ating... Ang haba nga ng pila eh. Natutuwa ako sa taong bayan. Excited sila makita yung Mayan Garden eh. Exactly po, exactly. By pagdating po ng mga 1,700, 1,008, ay hihinto muna po natin ito. At hindi nakakalabas yung iba. Oo, tama. Opo. Opo. Very good. We maintain po, i-maintain po natin yung Load capacity. Yes po. At, O nga pala, Levy, congratulations ha. Yung sumunod mo, tinanong ko kung nagbayad siya ng pwesto, sabi niya hindi. Salamat, pinupad ninyo yung bilin ko. Na walang tosgas, yung ano, except yung etnib, takwa rents. And tinatawag natin hawkers fee. Congratulations, Levy. Thank you for following my directive. Para mabigyan sila opportunity kumita ng gusto. Maneto-neto sila. Yes po. Araw-araw po, dinibisita din natin sila, tinatanong natin how they perform po. Malakas ba bumenta? So far, lahat po naman, may maganda po ang kita. Kinikilig ako. Tumatango po sila. Tumatango po sila, Mayor. Masaya na ako sa mga taga Maynila. Thank you sa inyo. Mag-ingat ka, Lebs. Ha? Maraming salamat, Mayor. Salamat Okay. po sa suporta ninyo lagi. Thank you po. Okay, thank you. Ayan po si Director Levy Pacundo. Congratulations sa lahat ng empleyado ng business permit headed by Director Levy Pacundo. Ayan po ang update. Sa itanong mo kay Yorme. Yun, kita nyo. Ayun, random yun mga kababayan. Mismong beneficiary. Tinanong ko. Nagyadba ka ba? Gaila. Para kay Eddie Pati. Alaws. Meron silang bayad, araw-araw, taco rents. Yun ang yadba nila. Ang tawag doon, hawkers fee. Kasi po, ang iniiwasan ko doon, sige, pagpalagay natin, siningil ko sila. Pagpalagay natin matino yung gobyerno. Pumasok ngayon yung singil. 60 sila, halimbawa, times 30, that's 1.8 million. Yayaman ba ang Maynila sa 1.8 million? Malaking bagay yung 30,000 sa maliit na negosyante. Ayun po yun. Yun ang logic. Kaya hindi ko talaga pinayagan. Para lahat, walang diskresyon, pwede pumasok hanggat kaya. Tapos, walang yadba ang SOCPA. Tapos enjoy lang sila ro. May banda. Tapos, yung pinangako ko sa inyo, yung naalala ninyo yung last year, yung Ayala Triangle na Lights and Sounds. Yun, nandoon, meron tayo. Kaya hindi nyo na kailangan pumunta sa what do you call this? Ayala Triangle. Dito na kayo sa Mayan Garden.
So, congratulations sa lahat ng participants. So, muli, ay punta na tayo sa Trivia Manila. Pero, mga kababayan, nais ko munang sabihin sa inyo, natutuwa po kung maraming natutulungan ang Go Manila app. Ang Go Manila app ay available na sa iOS. Download ninyo. Ang Go Manila app ay pwede sa Android, desktop, at iOS. Yan po ay online payment. First and only end-to-end solution ng tax payment sa local government. At ito po, at isi-share ko sa inyo ang mga user experience. Ito po, Romeo Garganilo. Both me and my husband are OFW dito sa Middle East. Kami po ay Batang Maynila from Sampaloc. Avid follower po kami ng Capital Report. Ay, thank you po. At dito namin nalaman ng Go Manila. Isa po kasing napakadaming satisfied user ng Go Manila. Just yesterday po, we paid our RPT. Happy taxpayer. At na-prove naman po namin how user-friendly it is. We had a little issue lang because of some minor mistake sa typo error ng bangko sa reference number. We paid through bank cash transaction presenting reference number provided by the app. But in a few hours, ayos agad. I really commend the whole department for the immediate action. Wow, EDP ha? Congratulations. Absolutely deserve po ninyo ang papuri ng buti mayor at netizen na apps user. Sabi nga ni Yorme, sana mabasa kayo ng ulan. Para dumami pa ang mga taong tulad ninyo sa taong gobyerno, ha? Yan mga taga-EDP. Yan, no? To all staff and to our good mayor, mabuhay po kayo, keep it up, Manila. God first. Ito naman, Margarita de la Cruz. Hello po. Provide po ako feedback. 1. User experience ang app po ay easy access. You can check anytime for your needs and payments for property tax. Wow. Benefits. Benefits. Po nito is hassle-free sa mga Manileños. You can do your payment in just one click and keeping you safe and healthy now that we are in facing COVID. Very responsive and provided immediate feedback din po sa mga staff either through email or phone calls. I really recommend using this Go Manila app for your hassle-free online arrangements to your personal property tax. Ito naman. Well, one of the best na nangyari sa 2020. Sa dami na naging problema ng 2020, no? Since di ko na need magpunta pa personally sa City Hall and risk getting COVID. Not to mention, I'm staying here in Laguna. Kita mo? Taxpayer nasa Laguna. Since work from home kami. So super less hassle. Galvin Garma. Yan po. Go Manila. Go cashless. Not the longest. May bago ka. Masaya po ako sa inyo mga kababayan. Okay. Today, ang mananalo ay 6 na t-shirt. 6 na t-shirt. Yun, no contact apprehension natin. Malapit na yun, ha? Mag-ingat kayo sa Maynila. Kung yung mga kriminal, Tolonges, gumawa ng krimen, hinahabol. Ngayon, darating na ang oras, ang Maynila, magugulat kayo, bigla kayong may bill sa bahay ninyo saan man parte ng buong Pilipinas. Pag kayo nag-drive sa Maynila, naku, mag-iingat kayo. Bigla kayo magtataka, makikita ng camera yung violation ninyo. Para maiwasan na ang pagtatalo ng enforcer at violators. Yan ha. Sabi ko naman sa inyo, i-improve pa natin yan. We will continue. But we will update you with that in proper time. Okay. 6 na mananalo na t-shirt ng Jad. Okay. Trivia Manila. Trivia Manila. Ayan po mga kababayan, yung mga nanalo. Ngiting tagumpay. Pati gwardiya, nanalo. May mga nanonood na gwardiya. Kamusta kayo? Kita ninyo, ha? Ang tanong! Itanong mo!
Pasensya na kayo mga kababayan, ha? Basta kami dito, amateur broadcasting lang. Oh, don't expect too much from us. Ha? Doing our best. Trivia Manila, itanong mo kay Yorme. Okay. Ang tanong, ano ang dating tawag sa Adriatico Street sa Malate? Anong pangalan ng kalye na yun? Ha? Anim ang mananalo ng JAG no? T-shirt. At habang hinihintay natin yung mga nanalo na manonood, nais kong pasalamatan 3 million pesos na donation ng isang malaking kumpanya na ayaw niya nang banggitin ang pangalan nila. Thank you very much. Wingyard Malate, thank you very much. JFC Jograd's Fried Chicken, thank you very much, Jograd. 80s your kitchen food and beverages. Yan, plug ng plug. Pakita mo, matulungan natin yung mga taga Maynila. Sige, pag kayo nagpadala ng mga pictures, padala nyo rito. Basta may portion kayo rito. Yun. Balik mo yun. 80s your kitchen food and beverages. Ayan. Tapos, 100 food packs, Miss Imelda Punsalan and Friends. 720 Sansuri COVID test kits, Gokong Way Brothers and Foundation. Baked goods, Miss Charlene Olarte. Lobster, Barangay 313. Chairman Estong si, Chairman, kila Eddie to eh. Blueberry cheesecake and cheesecake overload. JBH Sweet Cravings. Thank you very much. Mary Grace Bread, Jong Ibardosa of Pandacan, Manila. Yan 2,000 pieces of face shield, Miss Apple Enad. Happy birthday po kay City Engineer Andres. Actually, chumichicha sila ngayon. Ako, tombots eh. Andres, happy birthday sa iyo. I wish you all the best and good health and may God continue to guide and bless you. Advance happy birthday po kay Chief of Staff Cesar Chavez. Birthday din ni Chief Cesar. Nag-aantay na rin sa akin ngayon. Ay, Chief Cesar, pasensya ka na. Trabaho muna. Mamaya na, chicha. Nihintay ako ng Chief kanina pang alas 7. Pasensya ka na, Chief. Congratulations to Falcones, Lehis, Societas, and Adamson University College of Law for celebrating their 35th and 79th foundation anniversary respectively this December 4, 2020. Wala ba akong nakalimutan plug? Kompleto? Wala tayong utang? Utang sa plug. Mga kababayan, may negosyo kayo, maliit ang negosyo. You want a bigger audience? Maraming salamat sa mga audience natin for your continuous support, for your interest to know what is happening in Manila. Now, let me offer this to you. Pag gusto niyo i-promote yung mga produkto ninyo dito, dali nyo. Makatulong man lang kami, kahit dito man lamang, laway-laway lang. Makatulong kami sa inyo. Huwag kayo mahiya, Kahit maliit na negosyante kayo, kahit gawang bahay, katulad yung kanina, kita nyo, gawang bahay yun, taga-Paco. O ngayon, nabigyan ng opportunity. We will try to tapin lahat. Okay. Ang tanong, anong dating tawag sa Adriatico Street, Malate? Ang sagot, nakuha na ba nila yung 5,000 nila? Yung mga JO, di ba? Tapos may surprise pa tayong gagawin para sa mga regular employees. Ang tabayanan, nako, ba't ang bilis ng reaksyon? Kanina, puro delay. Nakuha nyo na yung 14 month nyo, di ba? Nung nakarinig kayo mo kami gagawin pa si Yorme, ulitin ko nga, may gagawin pa kami ni Attorney Grace Chua at saka ni City Treasurer Jazz para sa mga regular employees. Bang bilis ng reaksyon. Anyway, ang sagot ay Calle Dakota o Dakota Avenue. Yan Ang mga nanalo,
Oh, eto, habang nanalo ha, pakita mo yung mga nakakuha nung papremyo natin last week. Prima Vida Estella Luz, Nestor Alcantara, Sol Cuenca, Ning Dalmaceda, Isabel Kelin, Jolina Report. Oh, yan. Ang nanalo ng 6 na t-shirt ng Trivia Manila. Ayan. Delayed, no? Pero nung may marinig na may extra mangyayari, wala pa yon. Hinahanapan ko pa ng tsape. Pero inaprobahan ko na. Ayan, tanong nyo si Attorney Grace. Chua, kabubot. Yan eh, oh, kinikilig. O ayan, mga kababayan. Tapos na po ang ating Capital Report. Maraming salamat sa inyo sa pananatili ninyo sa programang ito. Now, if you think that this is a very important information drive ng City Government of Manila, nakikisuyo po ako. Share it to your loved ones and friends. No? At sa ating mga kababayan, no, nasaan man kayong dako, welcome po kayo sa Maynila. No? Pero nakikisuyo naman ako, pag pumasok kayo sa Maynila, please practice minimum health protocols. Wear your mask, wash your hands, practice physical distancing. In exchange, kami po, ng mga taong pamahalaan, ay pipilitin namin maging mainam, masinop at epesyenteng paglingkuran kayo, lalo pa o mano pa sa kasagsagan nitong pandemya ito. Kaya kundi kalabisan, mga kababayan, bago kayo matulog mamayang gabi, no, nakikisuyo ako, manalangin tayo at isama natin sa panalangin yung mga taong may sakit na naway hagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos na gumaling na sila agad. Yung mga taong nasawi dala ng COVID-19, ipanalangin natin ang kanilang kaluluwa at hingin natin sila ng tawad sa Panginoon Diyos at tanggapin sila sa kaharian ng Panginoon Diyos. Ganon din ang kanilang mga pamilya na ulila na naway bigyan sila ng katatagan. Ipanalangin din natin ang ating mga kababayan na hirapan na sana makauna sila sa kanilang kalugmukan at kahirapan. At kundi kalabisan, no, sasagad-sagarin ko na, ano man ang relihiyon ninyo, paniniwala at pamamaraan, hinihikayat ko po kayo mga batang Maynila at manunod. Ipanalangin natin sa Panginoon Diyos na nawa, dumating na ang pag-asang hinihintay natin na nakikita na natin ngayon, na ang bakuna para sa kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino at bawat tao sa mundo. Kapit lang, mga batang Maynila. Malapit na. Totoo po ang balita. May bakuna na. At meron na pong sertipikado sa Inglaterra. Konting panahon na lang. Mag-ingat po tayo. Huwag natin ibuo sa kanal yung lahat ng pinaghirapan natin na 10 buwan. Sakripisyo ng gobyerno at sakripisyo ng tao. No? Ingatan na natin to. Magdisiplina tayo. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos, nagpangita tayo ulit tatapos ang isang linggo. Happy weekends. Enjoy your day with your family and the rest of the days of this weekend. At nawa, maging ligtas kayo lagi. Mahal na mahal ko po kayo. Pero kailangan may pakita nyo rin sa inyong mga sarili ang pagmamahal ninyo sa bawat isa. Magandang gabi at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.
daan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging